Samantala, si Connie Sison naroon pa rin sa Camp Crame. Connie, kamusta na dyan? Yes, ngayon nga nagkaroon tayo ng pagkakataon kanina lamang na ma-witness yung nangyayari sa loob nitong PNP at nakita natin yung ginawa nga na physical examination. Dumaan itong si Senador Jingoy Estrada naroon all the way sinasamahan hanggang sa loob nitong si Manila Mayor Joseph Estrada ang kanyang anak at ganun din after ng physical examination dumaan ito sa medical examination. Nakunan ito ng kanyang BP at so far normal daw, walang problema. At nakausap din natin ang kanyang may bahay na si Presi. Hindi naman daw kailanman nagkaroon ng problema sa blood pressure itong si Senador Jingoy Estrada. Kaya di daw siya nag-aalala dito. Ang kanyang kinakaalala, syempre yung magkakawalay sila, at wala daw silang balak na kung ano pa man mag-imbento ng anong sakit para lang ito ay ma-hospital arrest. Yan ang sinabi sa atin kanina ni Miss Presi, ang asawa naman o may bahay nitong si Senador Jingoy Estrada. Pagkatapos nitong medical examination, nakita rin naman natin siya na nagkaroon ng fingerprinting, at pagkatapos noon ay yung booking na nga, at after noon ay yung mugshot. So sa mga oras na ito, nakikita natin sa aking likuran, meron nang nakaantabay dito na sasakyan na sinasabing sasakyan ito ni Senador Jingoy Estrada pagkatapos naman ng procedure na kanyang ginagawa sa loob, at saka na siya dadalhin sa kanyang magiging piitan. At yan ang inaantabayanan nga ng lahat ng media na narito. Any moment ay inaasahan natin na lalabas na itong si Senador Jingoy Estrada na makakasama ang kanya pa ring pamilya. Nakita natin sa loob, bukod sa pamilya, may mga pinayagan din na ilang mga malalapit, yung mga personal na mga staff naman nila na kung saan mula sa staff ni Senator Jingoy Estrada hanggang sa mga staff naman itong si Mayor Estrada sa Manila City Hall. So nakita natin talagang lahat sila ay pinayagan na makapag-witness, pero talaga naging mahigpit ang naging panuntunan ng PNP. Binawalan kahit na pinapasok ang dalawang networks naman para ma-witness ito. Isa na tayo doon Pia, ay pinaiwan naman sa amin ang aming mga cellphone cameras at ilan pa sa mga gadgets na sinasabi nga na maaaring makapaglabas ng mga illegal na photographs na hindi naman natin gagawin at kaya inaantabayanan lang natin itong pagkakataon ngayon na kumbaga magkaroon na ng pinal na desisyon after ng mugshot, dadalhin na nga itong si Senador Jingoy Estrada sa kanyang piitan naman. Tinatanong natin kanina ang ilan sa mga pulis kung ang kanyang piitan ba ay magiging magkatabi lamang nitong si Senador Bong at tikom ang kanilang bibig it's for us to see later. Yan ang kanilang mensahe na lamang So walang iniinda na kahit na anong sakit itong si Senador Jingoy, yan ang atin na pag-aalaman. At yung kanyang ginawang physical examination at according ito kay Attorney Serapio ay ginagawa para to make sure na walang kahit bahing sugat o anumang mga pasa ito sa katawan dahil minsan daw ang nangyayari ay nagkakaroon ng maling akusasyon daw sa pulis pag ito ay nasa piitan na sinasabi nagkaroon ng torture. So this is to make sure, sabi nga yung physical examination, na malinis ang katawan. Ibig sabihin walang mga pasa, walang sugat itong si Senador Jingoy Estrada nang ipinasok at lalabas din ito kung sakasakali at mananatiling maayos ang magiging kondisyon niya dito naman sa PNP sa Crame. So yan yung mga sinasabi ng pamilya nga kanina rin na nalulungkot sila bagamat alam nila makakayanan ito ni Jingoy. This is not the first time. Ay importante sa kanila syempre na makita na nasa mabuting kalagayan ang kanilang mahal sa buhay. Particularly ito nga si Senator Jingoy Estrada. Napakasakit, sabi nga ng may bahay niya na si Presi, na makita ang kanyang asawa na going through yet another challenging situation or crisis sa kanila pong pamilya. So, importante na sabi niya nga na ipagdasal ang kanilang pamilya at sa mga oras na ito, Pia, ay hanggang kanina, umiiyak itong si Presi, dahil parang sabi niya, parang deja vu, napaka sakit na bangungot na naman na parang nararamdaman ng kanilang buong pamilya. Lalong-lalo na naiiyak daw siya dahil hindi niya ma-explika, lalong na doon sa mga maliliit nilang anak. Ano nga ba itong pinagdadaanan muli ng kanilang ama? Yung mga mas malalaki namang anak na kausap natin kanina, si Julian, lalaki ito na nakita natin humahagulgol kanina sa kanyang pagsakay naman doon sa buso. Yung CIDG mobile
553 rather, sasama na yan sa pinagsakyan kay Revilla papuntang Custodial Center. Yun mismo nung Friday. So pareho lang. Okay, so pareho lang itong sasakyan. Ito yung nakikita natin ngayon na sasakyan din nitong si Senador Jinggoy Estrada. Nagkakaroon na ng movement ngayon, inaatras na itong sasakyan, and possibly any moment, Pia, ay makikita na natin na lumalabas itong si Senador Jinggoy Estrada. Papunta naman sa kanya magiging piitan dito pa rin sa loob ng Camp Crame. Pia? Alright, Connie, kanina sabi mo na di nasaksihan mo na nga, mukhang parang solemn yung mood doon sa booking process. Hindi tulad nung kay Senator Revilla, kasi si Senator Revilla, di ba, nung nag-mugshot, nakangiti pa. Si Senator Jinggoy ba, nagawa pa niya makipagbiruan sa mga tao doon sa loob nung, during the booking process? Alam mo, Pia, hindi natin naabutan na yung mugshot. Unfortunately, yan ay pinalabas na tayo, dahil, kumbaga sinasabi nga, enough na yung time na nakita namin, na witness namin hanggang dun sa mismong booking process. Pero yung mugshot, di na namin abutan. Pero alam mo, Pia, ang napansin ko lang kay Senator Jinggoy, ay talagang ito ay malungkot. Hindi nga ito humingiti. Ang mas nagbibigay pa nga ng pag-consult kumbaga sa kanya at nakikita natin kahit paano ay lumingiti-ngiti ay itong si Manila Mayor Joseph Estrada, ang kanyang ama. Kumbaga parang binibigyan siya ng lakas ng loob, sinasabi sa kanya na kaya mo yan at parati daw tandaan ni Senator Jinggoy na dadalawin siya at hindi siya kakalimutang dalawin ng buong pamilya. In other words, Pia, ang suporta ay buo. Nakita rin natin nandoon si Jackie at si Jude, ang kanyang mga kapatid. Talagang pareho silang emotional, although nakita natin na yung kanilang mommy, na si Dr. Aloy ay matigas, Talagang nakikita natin na may puot, sa kanyang dibdib. Sinasabi niya, at aminado naman siya dito, talagang may galit siya sa nangyayari ngayon. Dumaan na daw siya sa, kumbaga, emotional roller coaster, Kumbaga, sinasabi niya, una, talagang lungkot na lungkot siya hanggang sa nagagalit na siya ngayon, Dahil sa hindi daw makatarungan na pagbibigay sa kanilang pamilya ng ganitong klase ng treatment. Dahil kung meron daw mga iba nga na naasukusahan na taga-administrasyon, bakit yung mga taga-oposisyon lamang ang hanggang ngayon nabibigyan daw nitong kumbaga kaso na katulad nito na plunder. So napakasakit yan, pero gayon pa man, ang sinasabi niya, sila ay magtutulungan as a family, lalong-lalo na dito sa may bahay ni Senator Jinggoy Estrada. Alright. Na talagang seem so weak, talagang ibig sabihin talagang hinang-hina din siya talaga physically dahil sa ilang araw dang hindi niya na nakakatulog, dahil talagang nato-torture siya, May mga times na naging in denial pa nga siya. Connie? Connie, yes, pasensya na pansamantala namin muna puputulin ang iyong report dahil si Chief Superintendent Ruben Sindak nagbibigay ng pahayag. Pakinggan po natin tagapagsalita ng PNP. Kung saan po siya i-detain. Technically, sir, is this an arrest? So, pwedeng hindi siya dito? Lahat naman actually was an arrest, but this one is done differently dahil dito nga they were properly turned over to the PNP by the parents. Mas mabilis po yata ngayon yung process itself. Yes, wala pa siyang commitment order because we have to return the warrant of arrest. Babalik pa po sila doon ngayon. Pupunta sila sa Sandigan Bayan. Okay? Gaano katagal, sir, yung booking process? Hindi naman masyadong matagal. Medyo mabilis-bilis ngayon. Hindi siguro lumampas na 15 minutes siguro. Ayan, 15 minutes. Kasama pa po ba si Senator Jinggoy papuntang Sandigan? Yes, because we have to return the warrant. We have to return the warrant. So, physically pati si General Magalong dahil sa kanya sumuko at sa kanya nagpakustudiya. Sir, hihintay na rin doon yung detention order? Doon na rin? Opo, doon ilalabas, doon i-issue kung saan siya i-detain. How are the medical examinations, physical check-up? Kamusta Yes, na po? wala pa naman binigay sa akin yung final results. Everything seemed normal naman. So, I will give you the details as I get them. So, bakit nagbago po yung proseso? Hindi naman, depende. Hindi naman nagbagong proseso. Pareho pa rin ang proseso. Ang nagbago yung sitwasyon. Nauna lang yung diba? Natin yung commitment order by today? Well, that will depend on the Sandigan. I guess you have to ask that question the Sandigan if they will issue the commitment or order of detention today. Sa naobserbahan niyo, General, kumusta siya when he's being subjected nasa mabuting kalagayan naman po. The good senator is in a good condition. Sir, how's the atmosphere during the booking process, especially the family? Very quiet and peaceful. So, okay lang naman. Okay? Mag-sir nakasmile dito. Hindi po. So, in the event na sabihin ng Sandigan na ang commitment order is Camera center, camera din dito, sir. will he be occupying cell number 2?
We cannot say that. Let us wait bago hayaan mo natin na antayin muna natin kung anong magiging final, anong magiging kautusan ng Sandigan Bayan. Is there still a possibility na hindi siya karami? Hindi na, no? Dito na talaga. Let us see. Let us see. So it's still possible. Kasi kay Senator Revilla dito niya na-request. We will see. Hindi, wala naman sinabing ganun. Sir, but there's a possibility na mabago. Pwedeng hindi dito i-detain. Yeah, anything is possible with as long as the court will so decide, di ba? So we will wait. We just wait for the order of the court. Sir, wait lang. Sir, di ba supposed to be off-limits? Bakit pinayagan yung pumasok ng pamilya? Hindi namin pinayagan yun actually. Alright mga kapuso, yan pong pahayag ni Chief Superintendent Ruben Sindak, tagapagsalita ng PNP at sabi nga niya po, hihintayin pa nila ang utos ng korte kung saan idedetine si Senator Jinggoy Estrada dahil mamaya daw kakailanganin pang pumunta ng Sandigan Bayan ng isang kinatawan mula sa PNP para ibalik yung turnover yung arrest warrant at hihintayin na rin nila kung ano ang magiging utos ng korte.